Pinag-aral kita, Emma. Binihisan at inalagaan. Tulad ka rin pala ng nanay mo. Ma, ano pong ibig niyong sabihin? Tamang narinig mo. Hindi kita anak. Mga anak, kayo munang bahala dito sa bahay, ha? Ikaw, Emma, mamaya magluto ka na lang ng pananghalian nyo. Bakit po ako, ma? Eh, yan si Rysel, wala namang gagawin. Sige po, ma. Ako na lang po. Ikaw talaga, Emma. Wala ka nang ginagawa kundi nakatutok na lang lagi sa cellphone mo. Ma, hayaan niyo na po si ate. Ako na po bahala sa lahat. Sige anak, salamat. Sige na, aalis na ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Sige po, ma. Mag-iingat ka po. O sige. Hoy, Rysel, sip-sip ka talaga kay mama, no? Kunwari ka pang masipag dyan at mabait. Ate, gusto ko lang naman tumulong kay mama. Alam mo naman na mag-isa niya lang na tumataguyod sa atin. Kaya ate, kahit man lang sa ganitong paraan, matulungan natin siya. Kapalit ng pagod niya sa pagtatrabaho. Ewan ko sa'yo, pait-paitan. Hindi naman sa ganun ate. Dapat lang nasuklian natin ang sakripisyo ni mama. Katulad mo, nakapagtapos ka na sa pag-aaral mo, maisip mo man lang sana na maghanap na ng trabaho para hindi na nahihirapan si mama sa mga gastusin dito sa bahay. At ako pa talaga ang gusto mong tumulong kay mama? Bakit hindi na lang ikaw? Alam mo naman na nag-aaral pa lang ako ate. Kahit hindi niya sabihin sa akin, tutulong talaga ako kay mama kapag nakapagtapos na ako. Yun naman pala eh. Eh di antayin na lang ni mama na makapagtapos ka. Diyan ka na nga. Bakit kaya ganun na lang si ate kay mama? Mga anak, dito na ako. Nasaan na kayong mga batang yun? Mahal na mahal din kita rin. Emma, sino yung kausap mo? Ma, kaibigan ko lang po yun. Anong kaibigan? Nagsasabi ka ng mahal mo ang kaibigan mo? Meron bang ganon? Kung ayaw niyo pong maniwala, edi wag. Hoy Emma, huwag mo nga akong tinatalikuran. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ma, bakit nag-aaway na naman po kayo ni ate? Paano? Nahuli ko siya may kausap sa telepono. Ewan ko kung kasintahan niya yun. Si ate talaga, lagi na lang ginagalit si mama. Hindi na nga nakakatulong dito sa bahay, dagdag pa sa problema ni mama. Ma, tama na po. Anak, magpapahinga na muna ako sa kwarto ha. Sige po ma, maya-maya po kakain na rin po tayo. Nakapagluto na rin po ako ng hapunan natin. Mabuti ka pa anak, maaasahan. Samantalang ang ate mo, pasaway. Sige na anak, papasok na ako sa kwarto. Emma? Rysel? Ma, bakit po? Anak, ang aga mo yatang nagising. Opo ma, nakapagluto na po pala ako ng almusal natin at nakapaglinis na rin po ako ng bahay. Ang bait naman ng bunso ko. Ang ate mo, hindi pa ba gising? Sandali lang po ma, tatawagin ko na po.
para makakain na po tayo ng sabay-sabay. Ma! Wala po dito si ate! Ano? Baka naman nagbanyo lang. Wala naman pong tao sa banyo, ma. Bakit kaya wala yung mga ibang damit niya dito? Ma, saan kaya pumunta si ate? Sandali, tatawagan ko. Hindi niya sinasagot. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Ma, hindi kaya sumama na siya sa kasintahan niya? Bakit anak? Alam mo ba na may kasintahan ng ate mo? Ma, kagabi po kasi, narinig ko po si ate na may kausap. Renz, gusto ko nang umalis dito sa bahay. Magsama na tayo. Tutal, may trabaho ka naman. At mabubuhay mo naman ako, di ba? May kasintahan na si ate. Hindi niya man lang naisip na magtrabaho. Tutal, nakapagtapos na siya sa pag-aaral niya para matulungan niya si mama sa paghahanap buhay habang nag-aaral pa ako. Sabihin ko kaya ito kay mama? Wag na lang, baka lalo lang ma-stress sa kanya si mama. Pasensya na po kayo, ma. Hindi ko po nasabi sa inyo agad para napigilan po natin si ate. Kung yun ang gusto niya, papabayaan ko siya sa desisyon niya. Magsisisi din siya bandang huli. Emma, nakapagluto ka na ba? Nagutom na ako. Hindi pa, Renz. Ano? Siguro maghapon ka na naman nakaupo dito. Kahit maglinis ng bahay, hindi mo magawa. Renz, hindi ko naman alam maglinis ng bahay at magluto. Eh di ba, sinubukan ko na dati. Pero nasusunog lang. Wala ka talagang alam. Puro pagpapaganda lang ang alam mo. Ano ba yan? Ako na ngayon naghahanap buhay. Ako pa yung gagawa ng mga gawaing bahay pagdating ko. Hindi ko naman talaga alam magluto. Ang hirap pala pag wala kang alam. Akala ko magiging masaya kami pag sama kami sa isang bubong. Lahat pala, kinilatis ko muna ng maiging ugali ni Emma bago ko pumayag na magsama kaming dalawa. Kawawa naman pala ang asawa ko. Pagod na nga siya sa trabaho. Tapos, siya pa yung gumagawa ng gawaing bahay pag uwi. Friends, ako nang gagawa niyan. Sigurado ka? Kaya mo? Oo, susubukan ko. Sige na, magpahinga ka na doon. At turuan mo na lang ako mamaya magluto pagkatapos ko magugas dito. Sige. Ma? Ma? Ate? Kamusta ka na? Rysel? Nasaan si Mama? Nasa trabaho pa ate, pero parating na rin yan. Pasok muna kayo. Salamat. Renz, siya nga palang kapatid ko, si Rysel. Hi, Rysel. Rysel,
Galit pa rin ba sa akin si Mama? Hindi ko alam, ate. Pero alam mo, lagi siyang malungkot noon. Kaya dinadaan na lang niya sa trabaho. Ganun ba? Oo, ate. Kaya nga ako pumunta dito para humingi ng tawad sa inyo ni Mama. Ate, nandiyan na si Mama. Emma? Ma? Bakit ka nandito? Yan bang lalaking yan ang pinagpalit mo sa amin? Ma? Pasensya na po sa mga nagawa ko sa inyo. Patawad po. Pinag-aral kita, Emma. Binihisan at inalagaan. Tulad ka rin pala ng nanay mo. Ma? Ano pong ibig niyong sabihin? Tamang narinig mo. Hindi kita anak. Iniwan ka lang ng nanay mo sa akin. At ako nag-aruga sa'yo. Akala ko, babalikan ka ng nanay mo. Yun pala, hindi na. Sumama siya sa ibang lalaki. At hindi na nagpakita. Ma? Nasaan ang tunay kong nanay? Hindi ko alam. Wala na akong balita mula noon. Pero kita mo naman, hindi kita tinuring na iba. Ma? Pasensya na po. Sana po mapatawad niyo ako. Kahit hindi ko po kayo tunay na ina, hindi po magbabago ang tingin ko sa inyo. Ako din naman, anak. Pero iniwan mo kami ng ilang buwan. Akala ko hindi ka gagaya sa nanay mo. Ma, babawi po ako. Simula po nung nagsama kami ni Renz, marami po akong natutunan. Mabuti naman. Kaya kayo, pag-isipan niyo muna ng mabuti bago kayo gumawa ng mga hakbang sa buhay ninyo. Dahil hindi madali ang buhay, lalo na pagpadalos-dalos. Kung sa bagay, hindi tayo babangon kung hindi muna tayo madadapa. Pasensya na rin po kay tita kung hindi po ako formal na humarap sa inyo para hingin ng kamay ni Emma. Sana payagan niyo po ako na hingin ng kamay ni Emma. Tita, pumapayag po ba kayo na hingin ko ang kamay ni Emma? Oo naman. Narinig mo yun, Emma? Will you marry me? Yes. Ma, maraming salamat po. Anak, basta lagi niyong tatandaan na ang pag-aasawa ay hindi madali. Sa una, masaya. Pero dapat handa kayo sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay ninyo. Opo, Ma.